Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa SRI 2025, particularly po sa Department of Education. Ayan, so good news nga po mga maestro kasi meron na pong ibinabang memorandum patungkol nga po dito sa ating SRI na kung saan ito po ay sigurado na pong matatanggap natin ang 20,000 ano po mga maestro. Pero alamin natin sa video na to kung paano ba natin matatanggap itong 20,000 na SRI. Ito ba ay buo? Ito ba ay by tranche? Ayan. So ito po, no, ito po yung binabanggit po natin. Ito po ay pinalabas itong December 17, 2025. Ayan, of course, ay galing po yan kay DepEd Secretary Sani Angara. Ang subject po niyan ay Advisory on the Release of Fiscal Year 2025 SRI or Service Recognition Incentive for Fiscal Year 2025. Yan, hindi natin babasahin itong first paragraph. Punta na po tayo dun sa pinaka-importanting part itong memorandum na ito mga maestro para mabilis po tayo. Ayan. So, ito po sa paragraph 2.0. Ayan, dito po nakalagay kung magkano. Nakalagay po dyan, accordingly, all eligible DepEd personnel shall receive a total SRI of 20,000 pesos. So, dito pa lang sa statement na ito mga maestro ay talagang totoo, ano po, totoo na ang lahat po ng kawani ng Department of Education ay makakatanggap ng 20,000 na Service Recognition Incentive. Dito naman po tayo sa paragraph 3, nakalagay dyan, in this regard, the release of 20,000 SRI shall be made in two tranches in light of the available allotments and cash allocations and in accordance with existing budgeting, accounting, and auditing rules and regulations. Yan, so malinaw po dito mga maestro na two tranches. Ibig sabihin ay hindi po natin matatanggap ng isang buo yung 20,000 po na SRI. So by tranches po yan. Next, itong paragraph 4.0. Ayan, ito po yung mag-explain kung paano ba yung two tranches. Ayan, the two tranches shall be made as follows. Yung 4.1, the first tranche. The first tranche shall be at least 10,000 and up to 14,500 for eligible employees subject to the availability of allotments and cash authority. Ayan. So ibig sabihin ito mga maestro, ang pinakamababa pong matatanggap natin na SRI for the first tranche is 10,000, samantalang maximum naman po is 14,500. So depende po yan sa ating mga kanya-kanya mga SDO, ano po mga maestro, kung ano po yung available na funds po natin. Alright? Then ito po, payment of the initial tranche. The DepEd operating units or OUs shall use the available cash allocation to cover the first tranche. For operating units maintaining their Modified Disbursement System or MDS sub-accounts with Land Bank of the Philippines, the DepEd Central Office shall transfer cash through a Notice of Transfer of Allocation or NTA. 4.1.1.3 DepEd OUs maintaining MDS sub-accounts with other government servicing bank shall coordinate with their respective DBM regional offices for the issuance of the required Notice of Cash Allocation. Ngayon, ito naman po yung second tranche. Ito po yung 4.2. The remaining balance of the SRI shall be released immediately after the approval of the request for modification of allotments through the release of Special Allotment Release Order or SARO and subject to availability of cash allocation. Yan, ibig sabihin, hindi naman po masyado magtatagal ano po, yung second tranche. Kumbaga, mauuna lang ng saglit yung first tranche and then after that, ay susunod po agad yung atin pong second tranche. Once ma-approve na po yung modification of allotments, ayan, na sinabit po sa DBM at magpapalabas po ng panibagong SARO or yung Special Allotment Release Order. All SRI payments with whether initial or final tranche shall be credited directly to the ATM payroll accounts of eligible employees. So sa mga natatanong po kung ito ba ay cash, so hindi po ito cash, ito po ay through our ATM payroll account. So malinaw po yan mga maestro. Kaya kasi may mga nabasa pa rin tayo nagtatanong kung ito ba ay cash, ito ba ay through ATM. So malinaw po dito sa paragraph 5.0, ito po ay through ATM. Then yung last paragraph po, all concerned offices are hereby enjoined to obligate the allotment strictly within the validity period of the Personal Services PS appropriations, which is until December 31, 2025. Any amount not paid within the said period shall be considered due and demandable accounts payable in accordance with existing budgeting, accounting, and auditing rules and regulations. So malinaw po mga maestro, binibigyan lamang po ng hanggang December 31, 2025 ang lahat po ng mga concerned personnel para maayos po itong ating SRI for the Department of Education. Ayan, so far po, yan muna po yung
balita po natin patungkol dito sa ating Service Recognition Incentive or SRI 2025. Para po sa mga development po nito, abang-abang lang po kayo dito sa ating YouTube channel. Alright, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon mga kamestro. Kung di ka pa nakapag-subscribe, click mo lang ang subscribe button dyan para kayo yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa SRI and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2,